You are Peter, and on this rock I will build my church. Marahil, narinig na natin ito ng makailang ulit, ngunit ano ba ang ibig sabihin ni Jesus rito? Dito sinasabi nagmula ang ating simbahang Katolika at kay San Pedro ang mga Santo Papa na siyang namumuno at gumagabay sa atin mula noon hanggang ngayon. Magandang ating pag-usapan ito sapagkat ito ay magbibigay ng liwanag sa ating pananampalatayang kabilang tayo. Natulad sa Ebanghelyo, hindi lamang tayo umaasa sa sinasabi ng iba o maniwala dahil sabi ng iba, kundi magkaroon tayo ng sariling pag-unawa sa ating pananampalataya. Isang personal na pagkilala kay Jesus. At tulad ni San Pedro, makasagot din sa tanong ni Jesus, sino ako para sa iyo? Hayaan ninyo akong ipresenta ang 3 punto na nagpapakita paano nagsimula ang simbahang Katolika ayon sa ating Ebanghelyo sa pamamagitan ng bato, ng susi, at ng upuan. Nahango sa isang refleksyon ni Steve Ray, isang dating protestante at ngayong kilalang Katolikong iskolar ng Biblia. Una, ang bato. Makita nating dumating si Jesus kasama ng mga alagad sa Caesarea Philippos at doon nangyari ang narinig nating sa Ebanghelyo. Bakit sa Caesarea Philippos? Sapagkat sa paanan ng bundok may isang bato na kung saan sumasamba ang mga pagano o mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Caesarea Philippos ay isa kasing paganong teritoryo na ipanangalan sa isang Romanong emperador. Ang bato na iyon ay higit kumulang 500 talampakan ang haba at 50 hanggang 100 talampakan ang taas. Sa kanang bahagi ng bato na ito, may mga uka o butas na kung saan inilalagay ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At sa kaliwang bahagi naman, meron tayong makikitang kuweba na kung saan sa loob may butas na dinadaluyan ng tubig na sobrang lalim at hindi maabot ang ilalim. Kaya pinaniniwalaan ng mga pagano na itong butas na ito ay patungo sa mundo ng mga patay. Dito sila nag-aalay ng buhay na sakripisyo, mga hayop na itinatapon sa butas upang maiwasan daw ang kapangyarihan ng kamatayan. Gayon din, sa harapan ng batong ito, may puting templo na kung saan sinasamba ng mga pagano ang Romanong emperador sa pag-aalay ng insenso. Ito ang bato. Ito ang batong nakita ni Jesus at ng mga disipulo. At sa harap ng paganong ritual at Diyos-Diyosan na ito, dito tinanong ni Jesus ang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sino ako para sa inyo? At si Pedro, na nakasama at may personal na pagkilala kay Jesus, ay nakasagot ng tama. Anong sabi po niya? Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. At dito itinilaga ni Jesus kontra sa peking pagsamba ng mga pagano
kontra sa kapangyarihan ng kamatayan, kontra sa mga peking Diyos, sa pamamagitan ni Simon Pedro na siyang nanampalataya sa Diyos, siya ang magiging bato. Ang pundasyon na kung saan itatayo ang totoong simbahan at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay sa Kanya. At doon sasambahin ang totoong Diyos. Pangalawa, ang susi. Matapos nito, nakita natin na inihabili ni Jesus ang susi kay Pedro. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. May kita natin sa ating unang pagbasa, may nabanggit na susi na tinutukoy din sa ating ebanghelyo. May kita natin sa unang pagbasa, si Eliakim na kapalit ni Sebna bilang katiwala ng palasyo. At doon, ipinagkatiwala ang susi ng palasyo na sinusuot sa leeg. Bilang kahalili ng hari, anong ginagawa niya? Siya ang tagapagbukas ng pinto ng kaharian, ng kayamanan, at lahat ng tao ay kilala siya. Ito ang kahalili ng hari, ang humahawak ng susi sa kaharian. At ito ang pagkakaintindi ng mga alagad ni Jesus nang sinabi niyang ibibigay niya kay Pedro ang susi. Pinili ni Jesus si Pedro na maging kanyang katiwala. Katiwala ng Diyos. At dito nagsimula ang pagtatalaga sa mga Santo Papa bilang katiwala ng Diyos, bilang kahalili ng hari. At kahit namamatay ang ipinagkakatiwala ng susi na ito, hindi ito titigil sa namatay, kundi may papalit sa kanya at ipapasa ang susi na ito sa susunod pang mga katiwala. At ito ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa pangalawang pagdating ni Kristo, na kung saan doon lamang isa sa uli ang ipinagkatiwalang susi ng kaharian. At pangatlo at huli, ang upuan. Kung ating titignan ang Santo Papa, meron siyang inuupuan, pati mga obispo na tinatawag nating katedra. Yun niyo pong makikita, si Bishop nakaupo sa atin, katedra. Kaya po kung inyo pong isipin, ang tawag natin sa lugar na ito ay cathedral, sapagkat ang katedra ay nasa loob ng isang cathedral. Hindi ito mismo upuan lamang, kundi isang tanda ng otoridad at kapangyarihan ng Santo Papa o obispo upang magturo, at dapat itong paniwalaan. Ito ay nagmula pa kay Moises, na kung saan siya ay nakaupo at humahatol sa mga Hudyo noong unang panahon. Gayon din, ito ang ginagawa ng mga Hudyo kapag nagtuturo sila. Hanggang ngayon, sila'y nakaupo. Ang mga eskriba at mga pariseyo, gayon din, nakaupo kapag nagtuturo. Ito ang upuan na inupuan ng ating Santo Papa na nanggaling pa nung panahon ni Moises. Marahil ating maitanong, tao rin ng Santo Papa ang mga obispo at dapat natin silang paniwalaan. Pero hindi ba sila'y nagkakamali rin? Paano natin sila paniniwalaan?
Totoo, ang Santo Papa ay hindi perpekto. Ang mga obispo ay hindi rin perpekto. Sa katunayan, sila'y nagkukumpisal din. Tulad mo, tulad ko. At tulad ni San Pedro na ating unang Santo Papa, kahit na naglakad siya, nakapaglakad, di ba? Sa ibabaw ng tubig, nakita natin na siya'y lumubog pa rin. Ngunit, tandaan na sinagip siya ni Kristo. At marahil, hawak pa rin ni Jesus pabalik sa bangka upang hindi na lumubog. Ito ang rason kung bakit kaya nating sabihin dapat paniwalaan ang turo ng Santo Papa, ng ating simbahan, ng mga obispo. Hindi dahil magaling sila, kundi dahil sinasagip sila ni Jesus. Ang banal na Espiritu ang gumagabay sa kanila upang tukdin ang kalooban ng Diyos mula noon hanggang ngayon sa katauhan ni Papa Francesco, sa katauhan din nating obispo sa Cubao na si Honesto. Sa katunayan, si Papa Francesco ay pang-ilang Santo Papa na natin? Pang-ilan? Siya ay ang 266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Mula kay San Pedro hanggang ngayon. Ang pinakamahabang tungkulin sa mundo. Marami na ang natapos at natigil na mga kaharian ng tao. Ang imperyo ng mga Romano, ng Barbaro, ng Ottoman, pati na mga Britan, at marami pang iba. Ngunit, makita po natin, ito po tayo hanggang ngayon. Meron pa rin nakaupo sa Roma. Meron pa rin tayong mga Santo Papa. Meron pa tayong mga obispo. Meron pa rin simbahang Katolika. Hindi ito dahil sa galing at talino ng mga tao, kundi dahil kay Kristo na patuloy na umaalalay at nagbibigay lakas dito. Ito po ang ating kasaysayan bilang mga Katoliko. Bukas, ating gugunitain rin natin ang ating ika-20 taong anibersaryo bilang Diocese ng Cubao. Sa loob ng 20 taon, ating pinasasalamatan ang ating diocese, ating obispo, mga pari, at pati na rin kayo, mga laiko, na bumubuo sa ating diocese ng Cubao, na matapos ng 20 taon, patuloy pa rin tayo sa ating trabaho, sa ating pagbibigay, pagsasalita ng Diyos. At ito'y bukas ating pinasasalamatan. Lalo na sa panahon ngayon, lalo na't marami ang tumatawag ng ating pansin, humihila sa atin upang lumayo sa simbahan, pumaroon, mga bagay na tila, mga Diyos-Diyosan, nais tayong patigilin, isipin ang ating pagtingin sa ating pananampalataya at tanungin ng ating Panginoon, ikaw, oo, ikaw, sino ako para sa inyo? Naway tulad ni San Pedro, marangal nating ipahayag ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen.